lang sa kapwa, kundi unang-una sa pamilya. Amen. Amen. Hello? Sa pamilya muna, bago ang iba. Eh kung hindi mo na namamahal yung pamilya mo, paano mamahalin yung kapwa mo? Hello? Amen. So, doon muna mag-work yung relationship sa bahay. Bago mo ito madala Sa sa kapitbahay. labas. Amen po? Amen? Amen. Christianity, okay, if there is no love in your family, no forgiveness, and ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? What kind of relationship you have? Amen. Ano yung impact ng salita ng Panginoon sa buhay po natin? Ano po yung sinasabi? Colossians. Basahin nga natin sa Colossians verse 3. Basahin po natin. Verse 1. Pakibasa po yung nauna. Colossians 3 verse 1. Colossians. Colossians 3:1. And since you have been raised to new life in Christ, set your sights on the realities of Family. Amin po, mga kapatid. Amen. Apply it first in our family. Makikita mo ang isang Kristiyano na maayos ito, ang kanyang pakikitungo, kung paano yung pakikitungo niya sa kapwa niya, ganun din pamilya. Kasi kung ano yung pakikitungo niya, pagmamahal niya sa pamilya na, ganun din ang nagagawa niya sa labas. Tama po? Amen. Kung maayos po yung relationship ninyo ng inyong pamilya, ganun din sa kapwa. Nadadala mo yun eh. Tama po? Nadadala mo yun eh. Pero kung hindi maayos yung relationship ng pamilya, it's same thing in others. Nakarkaroon. Tama? Mas lalo na. Kasi hindi mo sa kapatid, puyo. Diba? Pero kung yung relationship mo sa Panginoon at nai-apply mo ito into your family, it's same thing to others. Kasi ganun din eh. Yung salita ng Panginoon, you apply it into your life. So nagagawa mong mahalin yung mga kapwa mo. Nagagawa mong patawarin yung kapwa mo. Nagagawa mong magpasensya sa kapwa mo, it because you are in relationship, right relationship, and apply it correctly into your life. Amin po, mga kapatid. Amen. Ganun po ang isang Kristiyano. So, na-appreciate ko talaga yung song. Nag-CNCF ko. I love you all. love you too. Na kahit maingay tayo, I love you all. Kahit maingay tayo, nandun nakikita mo talaga yung love. Amen. Walang inggitan. Masaya. Expressing our love, our joy. Ng bawat isa. Kasi alam natin yung relationship natin, yung mamahal natin. Mahal natin yung bawat isa. Pag wala yung isa, hinahanap mo. Tama? Bakit wala sila? Kasi mahal natin ang bawat isa. You are already in relationship with others. Kung gaano mo mahal ang pamilya mo, ganun din ang kapwa mo. Tama po? So, pag wala sila, ay bakit kayo wala? Nahanap mo. Mahal mo siya, namimiss mo siya. Tama? Amen. Tinatanong mo, anong reason? Pag nakita mo next Sunday, papaluin mo, bakit wala ka? Kasi mahal mo siya, namiss mo yun. Amen? Amen. Ganon po ang pakikitungo ng isang Kristiyano. Mahal natin ang bawat isa. Kahit maingay,
nauunawaan natin. Masaya tayo, nauunawaan natin. Amin po. May Amen. extend natin yung pag-unawa, pag-ibig. Kasi ganun talaga tayo. Amen. Ganun talaga tayo. We need your, ano tawag ito? We need your comfort. We need your touch. Kung minsan. Ano yung touch? Comfort. Amin po. Amen. Ganun po natin in-express yung ating pag-ibig sa kapwa natin. So kung ganun po tayo mga kapatid, praise God, maayos po yung relationship po natin sa bahay. Amen. Pero, kung ang isang Kristiyano, akala mo, hindi niya kayang magmahal sa kapwa niya. Hindi niya kayang unawain yung kapwa niya Kristiyano. May sariling mundo, ang tawag doon. Amen. So praise God, mahal natin ang bawat isa. So nai-apply po natin yung salita ng Panginoon sa kapwa natin. Nadadala natin sa kapwa po natin. Amen po. Amen. So, glory to God, set our hearts on things above. Amen? So glory to God, yun lamang mga kapatid, and sa Diyos ang kapatid. Ang puso at ang isipan at tatawagin ko ang ating nakapasok kay Evangeline Bautista. Praise the Lord. Salamat kapatid at magandang umaga po sa ating lahat. Amen? Amen. So, alas 4 na. Okay, 11:30. May 30 minutes ako. Okay, praise the Lord. So, bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa oras po na ito, kami Panginoon ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. We acknowledge, O God, that apart from you, Lord, we can do nothing, O God. Dahil sa oras na ito, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, lalo na Panginoon sa pagpapahayag ng inyong mga salita, O God. Itago mo ako sa inyong likuran, O God. Hallelujah. At ang kapangyarihan mo, ang anointing mo, Panginoon, ay patuloy kung maranasan, O God, habang ako, Panginoon, ay nagpapahayag ng inyong mga salita. Tulungan niyo nga po ako, Panginoon. Hallelujah. Kapawang mga salita mo lamang, O God, ang aking maipapahayag sa umagang ito. Thank you, Lord. At sa aking mga kapatid, Panginoon, tabihan mo ang bawat isa at hayaan mo, Panginoon, na nandoon yung desire, O God, na makinig ng inyong mga salita. And we believe, Father God, that your word will not return to you void, O God, but it will accomplish all your plans, your purpose upon our lives, O God. Thank you, Lord. We bless you. We honor you in Jesus' name. Amen. Okay, nasa James tayo. Natandaan nyo yung ating pinag-aralan last Sunday. Nasa chapter 3 tayo. Chapter 3. Ngayon, natapos na natin yun, di ba, about yung wisdom. Okay, yung worldly wisdom at saka yung heavenly wisdom. Ngayon, dito na tayo sa verse 4. Ay, chapter 4. Chapter 4 na po tayo. Huwag ibigin ang mundo, ang kanyang pamagat. Pero, ang aking bibigyan ng pansin dito, mga kapatid, ay return to God. Okay? So, babasahin ko na lamang po dito at sa conclusion na kaagad ako. Okay, sabi ng verse 1, ano ba ang pinagmumulan ng pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo, pero hindi nyo makamtan. Kaya hindi kayo, kaya handa kayong pumatay dahil dito. Di ba? Nabanggit natin ito nung linggo. Amen? Amen po? Yung tatlo, yung demonic, ang pinakalas ito na, di ba? Maalala nyo? Okay. So, may mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo, hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais ninyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Mayroon silang tinatawag na prayerlessness. Okay? Kaya hindi nila nakakamtan. At sabi niya,
At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. Okay? Yung sariling kasiyahan, ang ibig sabihin, wrong Motive. motives. Okay? Mayroon silang wrong motives. Ito yung sinasabing worldly wisdom. Amen? Amen po? Amen. Okay. So sabi niya ganon, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Oh, kapag minahal pala natin ang mundo, nagiging kaaway na tayo ng Diyos. Amen? Amen po. Kaya nga sabi niya, do not love the world or anything in this world. Amen. At sa 1 John, sabi niya ganon, the lust of the flesh, the lust of the eyes, ayan ay sa mundo. Amen? Amen po. Kaya ang sino mang nagnanais na makipagkaibigan sa mundo, ay ginagawa niyang kaaway ang Diyos, ang sarili niya. Diba? Ginagawa nating, kaaway natin ang ating Panginoon. Kung minamahal na natin, parang hindi na natin priority ang Panginoon sa buhay natin, nagiging kaaway natin siya. Amen? Amen po. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatiran sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Okay? Ayaw niya na may, ang ibig sabihin, our God is a jealous God. Ayaw niya na ng Espiritu ng Diyos na, sa atin na minamahal natin ang mundo tapos mamahalin din natin ang Diyos. Ayaw niya yon, nagsiselos. Our God is a jealous God. Diba nasa 10 Commandments na wag tayong do not, yung magmahal tayo ng higit sa ating Panginoon. Sabi niya, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ito ay sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya huwag nating sabihin na hindi ito totoo. Diba? Amen? Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, di ba lahat tayo may asawa? Okay, no yung wala. Hindi pala lahat. Okay, hindi lahat pala. Nag-react yung mga walang asawa. Okay, kung mahal mo yung asawa mo, tapos mayroon siyang nilalandi na iba, hindi ka ba magsiselos? Aawayin. O, di ba? Kasi asawa mo siya. Di ba? Hello? Amen. Hindi mo po pwedeng sasabihin na ay okay lang sa akin, hindi ako magsiselos. Hindi mo yung sasabihin, di ba?